Tayo po ay magsitayo upang magbigigalang po sa salita ng Diyos. Hallelujah! Na ito po idaldarin na ating brother Ronald Rimando. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Kuya Ed. Praise God. At bago po tayo mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po muna ay sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. O dakilan naming Diyos, sama naming banal sa iyong matamis at maraming pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, Ama. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat ng lubusan na Diyos sa iyong biyaya at kahabagan o Ama na iyong pinagpala at tinanggap ang naunang bahagi ng aming pagsamba na kaapot sa iyong trono ng biyaya, aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat din po Diyos sa pagkakataon pong ito na kami po ay makapag-aral ng banal salita, aming pinakamamahal na Panginoon. Bago kami dumulog sa iyong panalangin, O God, minsanan pa yung mga lingkod, humingi ng habag kapatawaran saan mo man nasumpuan ng bawat isa sa amin na kagawa, nakaisip, nakabanggit, hindi ka nalugod sa amin, O Ama. Nagsusumamo po kami ng kapatawaran aming dakilang Diyos at tinadalangin po namin, O God, sa punat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang mahal na pastor and time prophet, O God, O Diyos. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral, banal salita, aming pinabal, Panginoon. Buksan mo po aming karunungan at pag-unawa po namin lubos sa ang mayong pag-aralan ngayong hapong ito, aming dakilang Diyos. Sa ganang akin po, Diyos, walang-wala po akong magagawa. Samahan mo po ako na yung kapangyarihan. Gamitin mo po ang aking diliw. Buksan mo po aking mga labi, aming pinakamamahal na Panginoon. May pahayag ng maayos, O Diyos, sa ang pag-aralan ngayong hapong ito, aming Panginoon. Lord, the word of God, pagpalik kami lahat, O Diyos. Ito pang aming samot, panalangin sa matamis at maraming pangalan naming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa pagkakataong ito, ay sama-sama naming sinasaway, tinataboy, pinapalayas, anumang uring gawa ni Satanas, unbelieving doubt, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, cast out in the might of this Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos, mga minamahal. Pwede na po tayong umupo, mga minamahal, at tayo po ay mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ihanda po natin, mga minamahal ko, Marcos chapter 4, verse 24, mga minamahal. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal, praise God, ang ubang lingkod ay nagpapahayag ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And I will give my double honor and my respect to our dearly beloved brothers and dearly beloved Pastor Welsad Almeida and prophet of our loving God. And we will cherish those memories and teachings of our dearly beloved Honorable Son Pastor Lina C. Almeida. And to all the beloved Honorable Almeida family, I will also give my double honor and my respect, mga minamahal, praise God, sa inyo pong lahat at minamahal na kapatid sa ating dakilang Diyos, sa lahat po ng ating live webcast viewers, sa ating beloved audience preacher, sa lahat po, praise God, na ikamang gagawa sa ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, praise God. At tunay po, pinagpala po tayong lahat, mga minamahal ko, praise God, na nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Ngunit bagong lahat, basahin po muna natin ang talata, praise God, dito po sa Ebanghelyo ni Marcos, kapitulo po 4, ang talata po ay 24. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, kapitulo 4, ang talata po ay 34. 24 po. 24. 4:24. Dito po sa aklat ng Marcos, kapitulo 4, ang talata po ay 24. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isukat, ay kayo susukatin. At higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Mga minamahal, nung tinanggap natin ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng ating buhay, sariling tagapagligtas, mga minamahal, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ang pagpapala ng Diyos na nakalaan sa bawat tumanggap, mga minamahal, sa Ebanghelyo ni Kristo ay natanggap na po natin. Walang duda yan, mga minamahal. Natanggap na po natin ang pagpapala ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano, mga minamahal ko, nakatanggap ng biyaya at pagpapala sina Adan at Eva nung nilalingin ng Diyos ang sanlibutan ito. Sa pamagitan ng kanyang salita, nilalang ng Diyos ang tao. Mga minamahal ko, natanggap ni Adan at Eva ang pagpapala sa tao. Amen? Praise God. Ngayon, mga minamahal, yung pagpapala ni Adan at Eva, natanggap na rin po natin. Walang duda yan, mga minamahal, kapag sinabi ng Diyos, pinagpala kita, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, pinagaling kita, pinagaling ka na ng mahal na Panginoon. Amen? Walang duda yan, mga minamahal. Pinagaling na tayo, pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. Nakamit na natin, mga minamahal, praise God, ang biyaya ng Diyos
kay Adan at Eva. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Ngunit sa talata na ating nabasa, mga minamahal, sabi ng Bible, sabi ng talata na ating nabasa, mag-ingat ka sa iyong pinakikinggan. Sa panukat ng isinukat, doon ka muling susukatin. Amen? Praise God. Bagamat natanggap na natin yung pagpapala na yon, ang biyaya ng malapay na nawala na sa atin, mga minamahal ko. Praise God. Yung sumpa, dahil sa ating mga kasalanan, natanggap na natin yung pagpapala, yun yung best gift ng malapay noon. Kaya po, sa pag-alala natin, ngayong Kapaskuhan, yung regalo, may regalo po tayo dahil yung pinakadakilang regalo ang binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Praise God, yung kapalit, mga minamahal, doon sa regalo na yon, natanggap na po na ibigay na ng mahal na Panginoon. Ibinigay na yung kanyang buhay bilang kanyang regalo upang matanggap natin yung pagpapala ng gagaling sa mahal na Panginoon. Amen? Ngunit mga minamahal, sa panukat na ating isusukat doon sa pagtanggap natin sa salita ng malapin, doon tayo susukatin ng malapin kung lubusan nating matatanggap o bahagya lang nating matatanggap yung pagpapala na yon. Nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Kaya mga minamahal ko, ingatan natin ang ating pinakikinggan dahil may dalawang klase ang salita. Yung isang salita, dadalhin ka upang magpatuloy ka sa pagpapala ng malapay noon. Yung isang salita, panlinlang na salita upang ikaw ay mawalay sa paglilingkod sa malapay. Bagamat natanggap mo na ang pagpapala, mga minamahal, maraming liling lang upang ikaw, mga minamahal ko, ay hindi lubusang makatanggap ng pagpapala nagmumula sa ating pinakamamalapay. Pag-aralan natin, mga minamahal, si Adan at Eva, bakit sila nawala doon sa pagpapala ng malapay noon? Samantalang doon sa salita ng malapay noon, natanggap na nila ang biyaya ng Diyos. Hindi na sila maghanap buhay. Wala nang kahirapan, mga minamahal. Andun sila sa Garden of Eden, kakain na lamang sila, mga minamahal ko. Pati yung bunga ng punong kahoy ng buhay, malaya nilang kakainin yun. Wala sana silang kamatayan kung hindi nila sinuway yung salita ng malapay noon. Lahat may magsabi ng amen. Praise God. Dahil sa salita ng malapay noon, matatanggap na nila yung pagpapala. Ngunit mga minamahal, sila po ay nalinlang. Bakit? Mga minamahal ko, dahil nadaya sila nung ahas. Amen? Ano po ang alok ng ahas? Magiging kagaya kayo ng gaya ng Diyos. Amen? Magiging kagaya kayo ng gaya ng Diyos. Yun yung iaalok sa inyo ng Satanas. Amen? Ilaalok sa atin ni Satanas. Kaya may dalawang klase ang salita. Amen? Yung salita na dadalhin ka sa katwiran ng malapay noon at yung salita na malilinlang ka upang mawalay doon sa pagpapala ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya pag sinabi ng Diyos, pinagaling na kita, panghawakan mo yan dahil pinagaling ka na ng mahal na Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, pinagpala na kita, panghawakan mo yan dahil pinagpala ka na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Ngayon, mga minamahal, si Haring Solomon, nung siya po ay binilinan ng kanyang amang si Haring David, grabe ang pag-iingat niya. Doon sa ibinilin sa kanya ng kanyang amang si Haring David. Amen? Ngayon, mga minamahal, dahil sa pag-iingat niya sa bilin ng kanyang ama, hindi po siya nawalay doon sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng amen. Praise God. Wala pang pagkakaiba, mga minamahal. Yung pagpapala ng Diyos, doon sa mga naunang pinagpala ng mahal na Panginoon, at pagpapala ng Diyos sa atin ngayon, na nandito sa pagtitipon, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang pinagkaiba. Amen? Pareho tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Pareho lang. Amen? Praise God. Ngayon, mga minamahal, pag-aralan po natin kung bakit po nagpatuloy pinagpala si Haring Solomon. Praise God. Pakibasa po, minamahal. Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata po 16. Sabay po ito, minamahal. Praise God. At awit ni Solomon, Kapitulo 2, ang talata po ay 6 po. Kawikaan, Kapitulo 3, ang talata po ay 16. At awit ni Solomon, Kapitulo 2, ang talata po ay 6. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 16. Ito po ang sinasabi. Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Awit ni Solomon 2:6.
Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Dito po sa aklat ng awit ng mga awit, Kapitulo 2, versikulo 16. Ang sinta ko ay akin at ako ay kanya. Pinapastulan niya ang kanyang kawan sa gitna ng mga lila. Amen. Awit 2:6 po ba yan, minamahal? Songs of Solomon, chapter 2, Dito verse po sa 6. versikulo 6 ng awit, ito po ang sinasabi, ang kanyang kaliwang kamay ay nasa ilalim ng aking ulo at ang kanyang kanang kamay ay yumayakap sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Karamihan sa mga araw ay nasa kanang kamay. At ang karangalan at ang kayamanan ay nasa kanyang kaliwang kamay. Amen? Praise God. Ang karamihan sa mga araw, nasa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Nasa karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kanang kamay ng Diyos, walang iba kundi ang karunungan at kayamanan ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos. At ang kanyang nasa kaliwang kamay, yun po yung kanyang yung karangalan at yung kayamanan. Sabi po sa awit ni Solomon, mga minamahal ko, praise God, yung kanyang kanang kamay ay nasa ilalim ng aking ulo. Amen? At inayayakap ako ng yung kanyang kanang kamay, yung kanyang kaliwang kamay ay nasa ilalim ng aking ulo at yung kanyang kanang kamay, hinayakap ako. Lahat po magsabi ng amen. Ngayon, ibig sabihin, mga minamahal, wala sa isipan ni Haring Solomon yung kayamanan at karangalan. Amen? Bakit nalinlang yung ahas? Dahil bakit nalinlang si Eva? Nalinlang ng ahas, mga minamahal. Dahil sinabi ng ahas, magiging kagaya ka ng isang Diyos kapag kinain mo yung punong kahoy, yung nakakilala ng mabuti at masama. Yung bunga ng punong kahoy, nakakilala ng mabuti at masama. Ngayon, gusto ni Eva, mga minamahal, maging kagaya niya ang Diyos. Lahat may magsabi ng amen. Gusto ni Eva maging kagaya ng Diyos. Gusto niya magkaroon ng karangalan kagaya ng Diyos. Amen? Kaya siya nalinlang nung ahas. Dahil nagkaroon siya ng pagnanasa sa kanyang puso, mga minamahal, na gusto niya maging kagaya siya ng Diyos. Lahat po'y magsabi ng amen. Ngunit, mga minamahal, si Haring Solomon, yung kaliwang kamay, nasa ilalim ng kanyang ulo. Ibig sabihin, wala sa kanyang isipan. Yung kayamanan, yung karangalan, wala sa kanya yun, mga minamahal. Ang nasa isipan niya, mga minamahal, praise God, yung karunungan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya po, nung tinanong siya ng malapay noon, sabihin mo ngayon kung ano ang hihilingin mo. Sinabi ni Haring Solomon, mga minamahal, wala siyang ibang hilingin, kundi yung karunungan at kaalaman upang mapangunahan niya ang bayan ng Diyos. Amen? Praise God. Hindi niya ininais ang kayamanan, hindi niya ninais ang karangalan, mga minamahal. Ang ninais niya, karunungan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magampanan niya yung tungkulin niya. Amen? Sapagkat yung tungkulin na yun, wala pong ibang naglagay sa kanya, kundi ang ating dakilang Diyos, ang kataas-taasang Diyos. Amen? Bakit tayo nakaupo dito sa ating kinaupuan, mga minamahal? Bakit tayo nakatayo patuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Diyos ang naglagay din po sa atin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong nangyari kay Haring Solomon, mga minamahal ko? Hindi binigay na ng Diyos, mga minamahal, yung karunungan at kaalaman, plus idinagdag pa niya, praise God, yung nasa kanyang kaliwang kamay. Yung kayamanan at karangalan, ibinigay din ng Diyos sa kanya. Pinagpala siyang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Lahat po'y magsabi ng amen. Ngayon, mga minamahal, balikan po natin. Bakit po natin natanggap na ang pagpapala kagaya ng mga natanggap ng mga unang nagsipaglingkod sa ating dakilang Diyos? Noong panahon na tinanggap mo si Jesus Christ, the gospel of Jesus Christ, tinanggap mo, mga minamahal, sumunod ka sa Ebanghelyo ni Kristo, nagpabautismo ka sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, natanggap mo na ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Nagkaroon ka na ng relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Nagkaroon ka na ng panibagong buhay. Bagong buhay. Yung dati mong buhay, mga minamahal, na dating masama, yung dati mong buhay na dating makasalanan, yung dati mong buhay na dating kang sakitin, yung dati mong buhay na dating kang problemado, mga minamahal ko, nung tinanggap mo si Jesus Christ, binigyan ka na ng regalo ng Diyos. Magkaroon ka na ng panibagong buhay.
Amen. Walang pagkakaiba yan, mga minamahal, sa pakikipagrelasyon sa isang kabiyak. Kapag nagpagrelasyon ka sa sa asawa mo, mga minamahal, maging isang laman na kayo. At pag naging isang laman na kayo, mga minamahal, yung ugali ng iyong asawa, balang araw, magkapareho na kayo ng ugali. Tama po ba, mga minamahal? Tama po? Kapag yung asawa mo, mabait ka at ikaw, mga minamahal, ay hindi ka mabait, kapag nag-asawa na kayo, balang araw, maging mabait ka pa rin. Maging mabait ka na rin. Tama po ba, minamahal? Ganon din. Hila-hilaan lang yan. Ngunit, mga minamahal, sa pagkakataong ito, ang humihila sa atin, ang pinakasalan natin, walang iba, kundi ang Diyos na may-ari ng ating buhay. Ang Diyos na lumalang lahat ng bagay, mga minamahal. Ang Diyos na tagapagligtas, mga minamahal. Ang Diyos na mag-aahon sa iyo sa kinalalagyan mong kahirapan. Gaano ka man kahirap, gaano man may nararamdaman kang sakit, mga minamahal. Kapag nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus Christ, tinanggap mo ang Ebanghelyo ni Kristo, sumunod ka sa Ebanghelyo ni Kristo, balang araw, mga minamahal, o karakadaka, mga minamahal ko, magiging kagaya ka na ni Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Romans chapter 6 verse 4. At ihanda po natin, mga minamahal, Lucas chapter 13 verse 6 to 9. Sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatang 6, talatay 4, tayo ngayon ang alibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay nabuhay na magmuli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya huwag kang mag-alinlangan. Tayo lalakad sa panibagong buhay, mga minamahal. Maniwala ka dyan. Lalakad ka sa panibagong buhay, mga minamahal. Ano man ang kinalalagyan mong kahirapan ngayon sa lahat ng ating mga live webcast viewers, nanonood ka sa pagkakataong ito, mga minamahal. Huwag ka manatili lamang sa panonood kung may pagkakataon kang dumalo, mga minamahal. Hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, sapagkat dito kami pinagpala ng Diyos, mga minamahal. Dito kami nakakatamo ng biyaya ng Diyos, mga minamahal ko. Hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Gusto mo bang lumakad sa panibagong buhay? Amen? Kami nagsilakad na sa panibagong buhay. Kung meron pa man dito hindi pa nakalakad sa panibagong buhay, lalakad na yan sa panibagong buhay. Depende yan sa pagtanggap mo sa Ebanghelyo ni Kristo. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lucas chapter 13 verse 6 to 9. Lucas chapter 13 verse 6 to 9 po. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 13, ang talata po Pakinggan ay po natin ito, mga minamahal. Praise God. 6 hanggang talata 9. At sinalita niya ang talinghagang ito. Isang tao ay may isang puno ng iigos na natatanim sa kanyang ubasan, at siya'y naparoong humahanap ng bunga niyaon at wala nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa magsisikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapat kung hindi, ay puputulin mo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Mga minamahal, sa ibang mga pangaral ng ating dakilang Diyos nung siya po ay nagkatawang tao, tayo po, mga minamahal, ay isang lupa lamang. Lupa lamang po tayo, mga minamahal, na natamnan ng isang binhi. Yung binhi, ibig sabihin, yung salita ng ating dakilang Diyos. Lahat yung magsabi ng amen. Ngayon, mga minamahal, pagkatapos tayong natamnan ng salita ng ating dakilang Diyos, pagkatapos tayong natamnan ng binhi, tayo po'y nagsilaki bilang isang halaman. Amen. Maliwanag po yan, mga minamahal. Tayo nagsilaki bilang isang halaman. At kung isang halaman ka, kinakailangan kang magbunga. Lahat yung magsabi ng amen. Ang Diyos umaasa sa kanyang kapakinabangan sa atin. Lahat yung magsabi ng amen. Kaya tayo tinawag ng ating dakilang Diyos, kinakailangan mapakinabangan din naman tayo ng ating dakilang Diyos.
sa kaligtasan pa po ng marami. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi po mananatili na tayo ay ligtas na. Hindi po, mga minamahal. Kung ating dakilang Diyos, nagkaroon po siya ng tungkulin upang magkaroon ng kaligtasan ng marami, tayo, mga minamahal, na nabautismuhan sa pangalan ng Malapaynoon, kinakailangan din po tayo magkaroon ng ministeryo. Amen. Kinakailangan din po tayo magkaroon ng gampanin para din po sa kaligtasan ng marami. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Hindi po mananatili, mga minamahal ko, na nandito na lamang po tayo sa ating kinaupan, ligtas na. Amen. Hinahanapan din po tayo ng ating dakilang Diyos, ng ating buhay. Lahat ay magsabi ng amen. Ngayon sa talata na ating nabasa, mga minamahal, sa talinhaga po na ating nabasa, mga minamahal, praise God. Yung may-ari ng puno ng igos, 3 taon na, naghahanap siya ng bunga ng igos na yon. Supposed to be, mga minamahal, sa 3 taon, namumunga na yon, mga minamahal. Ngunit wala siyang masumpuang bunga. Ngayon, mga minamahal, sinabi niya sa kanyang tagapag-alaga, nakakasikip lang ang puno ng igos na ito, putulin mo. Nakakasagabal lang doon sa namumunga. Ngunit sabi na nag-aalaga, wag, Panginoon, hayaan mo muna sa taong ito, hukayan ang palibot, ang paligid, at lagyan ng pataba. At kung mamunga, mabuti. At kung hindi, ay putulin mo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat po ay magsabi ng amen. Lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, sa talinhaga na ating nabasa, kinakailangan talaga yung halaman na yon ng igos, mga minamahal, kinakailangan talagang mamunga. Kaya po, mga minamahal, lahat ng paraan gagawin upang mabunga yung puno ng igos na yon. Kaya yung nag-aalaga, sabi niya, hayaan mo muna sa taong ito, hukayan ko yung palibot, yung paligid, hukayan ko, i-cultivate ko, saka ko lagyan ng pataba, at kung magbunga, mabuti. Amen? Kaya, mga minamahal, wala pong pagkakaiba, mga minamahal ko, sa panahon po natin ngayon. Amen? Yung talinhaga na sinabi ng ating dakilang Diyos, praise God, parang tayo lang din po yun, mga minamahal. Hinahanapan ng ating dakilang Diyos ng bunga. Kaya mapalad ka, mga minamahal, dahil ikaw ay namumunga. Bakit ka namumunga, mga minamahal? Dahil sa iyong pakikipagkaisa sa gawain ng ating pinakamamalapay nun. Bunga yan, mga minamahal, sa paggawa mo. So basahan ng ating dakilang Diyos, bunga yan, mga minamahal. Praise God. Nang pagsunod po natin sa kalooban ng malapay noon. Praise God. Bagamat mahirap, mga minamahal, kagaya ni Jesus Christ, bagamat mahirap, mga minamahal, ang mahalaga, sumusunod tayo sa kalooban ng malapay noon. Nagpapagamit tayo sa kalooban, nagpapagamit tayo sa basan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Ngayon, mga minamahal, praise God. Sabi ng tagapag-alaga, hayaan mong hukayin ko muna yung palibot. Praise God. Kaya po, mga minamahal, naglagay ang ating dakilang Diyos ng kanyang mga apostol, propeta, ebangelista, pastor at mga guro sa ikapiperpekto ng kanyang banal. Lahat po ay magsabi ng amen. Praise God. Basahin nga po muna natin yan, minamahal. Praise God. Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 13. Ito po ang At sinasabi. sundan po, mga minamahal, Lucas chapter 13, verse 6 to 9. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Yun yung gusto ng mahal na Panginoon. Lahat may magsabi ng amen. Gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, praise God, na maging kagaya tayo ni Kristo, mga minamahal. Yung pangangatawan ni Kristo, maging ganun po tayo, mga minamahal. Kaya nagbigay po siya, mga minamahal ko. Praise God. Ng ibang mga apostol, ibang mga propeta, ibang mga ebangelista, pastor at mga guro, mga minamahal. Praise God. Sa ikaperpekto ng kanyang mga banal. Ibig sabihin pala, hindi pa tayo perpekto, piniperpekto pa tayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng amen.
Dahil gusto ng ating dakilang Diyos, praise God, makita sa ating pangangatawan yung kapuspusan ni Kristo. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Ngayon mga minamahal, ang dahilan kung bakit hindi namumunga ang isang halaman, praise God, sa talinhaga. Ang dahilan kung bakit hindi po namumunga ang isang Kristiyano, ano po yung dahilan? Sundan po ng basa. Lucas chapter 13, verse 6 to 9. Minamahal. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 13, ang talata po ay 6 hanggang 9. Lucas 13, verse 6 to 9. Dito po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 13, talata 6 hanggang 9. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan. Sorry po. Praise God. Lucas, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Kung bakit mga minamahal, praise God, hindi po namumunga po ang halaman. Marcos po pala yan, mga minamahal. Marcos chapter 4, verse 18 to 19, mga minamahal ko. At sundan po ng Genesis chapter 3, verse 1 to 5, at Bilang chapter 16, verse 1 to 3. Dito po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 4, talata ay 18 hanggang 19. 18 hanggang 19. At ang mga iba yaong nangasik sa dalawagan, ang mga ito'y yaong nakakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit ng ukol sa sanlibutan, at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na sisipasok ang nagsisipag-inis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Yan pala yung dahilan. Kaya po hindi po namumunga ang isang halaman kagaya po natin na nakapakinig ng salita ng Diyos at lumago na parang isang halaman doon sa talinhaga po na ating nabasa, mga minamahal. Yun pala yung dahilan. Amen. Dahil sa daya ng kayamanan, dahil po sa pag-alala, praise God, ng mga nandito sa sanlibutan, mga minamahal, ayaw ng Diyos, mga minamahal ko. Amen. Na yung ating isipan, puso, mga minamahal, ay hati. Gusto ng Diyos, buo yung ating puso. Amen. Buo yung ating isipan, buo yung ating desisyon na sumunod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ayaw ng Diyos pala yung 50-50. 50 muna dito sa sanlibutan. Baka hindi pa dumating ang malapay noon. 50 muna sa malapay noon. At least nakakadalo ako. Amen. Sabi ng Diyos, mga minamahal, sabi ng talata na ating nabasa, hindi pala tayo nakakapagbunga. Hindi lubusan, mga minamahal. Praise God. Nasa atin yung pangatawan ni Kristo, mga minamahal. Wala sa atin yan. Hindi pala, mga minamahal. Hindi po natin, praise God, nagagaya ang pangatawan ng ating dakilang Diyos bilang isang tao. Yung kanyang pagsunod sa kalooban ng malapayan, hindi po natin nagagaya. Amen? Kapag 50-50 yung ating isipan. Lahat may magsabi ng amen. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Kaya dyan nalin lang si Eva, mga minamahal eh. Lahat may magsabi ng amen. Diyan na rin lang si Eva, mga minamahal ko, dahil yung nung kanyang napakinggan yung sinabi ng ahas, magiging kagaya ka ng Diyos kapag nakain mo iyon. Amen? Ngayon, mga minamahal, hindi niya pinagtibay, mga minamahal ko. Yung kanyang pagtitiwala doon sa salita ng malapay, yung pagsunod niya doon sa salita ng malapay noon. Hindi siya nag-ingat sa kanyang pinakikinggan. Pinakinggan niya yung ahas. Kaya masama pala, nakikinig, mga minamahal, praise God, nakikinig, ini-entertain natin, mga minamahal, yung mga salita na panlinlang na ikaw ay lumihis doon sa kalooban ng malapay noon. Lahat po yung magsabi ng amen. Doon sa salita ng malapay noon, masama pala yon. Ikaw din po ay nawawalay. Ikaw din ay nawawala doon sa pagpapala ng malapay noon. Ganun po yung nangyari po, mga minamahal ko, doon kay Eva. Ganon din, mga minamahal, napakarami sa mga talata sa banal na kasulatan. Nandun na sa kanila yung pagpapala ng malapay noon, napakaliwanag na yung pagpapala sa kanila ng malapay noon. Ngunit nung sila ay nalinlang, mga minamahal ko,
sila po ay nalihis doon sa pagpapala ng mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nagbigay ng mahal na Panginoon, praise God, ng iba yung mga apostol, iba yung mga propeta, iba yung mga ebanghilista, pastor at mga guro, sa ikaperpekto natin. Dahil ayaw ng Diyos na hindi po natin matamasa ang pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ng Diyos, mga minamahal, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Nakalaan na yung pagpapala ng Diyos para sa atin, mga minamahal. Napakaliwanag na ang pagpapala ng Diyos para sa atin, mga minamahal ko. Praise God. Kaya bagamat masakit minsan ang pangaral. Amen. So, hindi naman masakit ang pangaral, mga minamahal. Kapag tinatanggap mo yung salita ng malapan, hindi yan masakit, mga minamahal. Kaya lang kapag may ibang may espiritu sa'yo, nasasaktan ka, ibig sabihin hindi ikaw yung nasasaktan, mga minamahal. Yung masamang espiritu na sa'yo, tanggapin mo yan, mga minamahal, dahil ikakagaling mo yan. Amen, ikakagaling mo yan kapag tinanggap mo ang ebanghelyo ng ating palapan, ang pangangaral, mga minamahal. Kapag tinanggap mo yan, mga minamahal, ikagagaling mo yan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kapag nandyan, mga minamahal ko, ang pangaral, kahit gaano man kasakit yan, tanggapin mo yan, ipambuhay mo yan, mga minamahal ko, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag hindi mo yan tinanggap, mga minamahal ko, praise God, baka ang Diyos, mga minamahal ko, ang magtuwid sa'yo, mas mahirap. Baka hindi mo kayanin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, praise God. Kaya sinabi dito, mga minamahal, hayaan mo munang i-cultivate ko yung paligid at lagyan ko ng pataba. Ibig sabihin yun, mga minamahal, yung pangangaral, mga minamahal ko. Bagamat masakit man yan, mga minamahal ko, praise God, ganyan talaga. Kinokultivate yung paligid, yung mga ugat-ugat po natin, mga minamahal ko, yan po ay nabubunot yung iba. Ngunit yan, mga minamahal ko, nakakabuti sa atin, mga minamahal ko, sapagkat yung mga nasa palibot po natin, praise God, mga salita, mga pandayang salita, mga minamahal, mga pandarayang, mga pananalita, mga minamahal, na sa mga paligid po natin, sila po ay mawawala, mga minamahal, mabubunot, mga minamahal ko, yung mga nasa puso po natin, mga minamahal, na hindi po kaaya-aya sa malapay noon, yan po, mga minamahal, ay may hiwalay. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Ngayon, mga minamahal, praise God, yun yung unang pamaraan. Pukain mo yung palibot, lagyan mo ng pataba, kung magbunga, mabuti. At kung hindi, putulin mo! Sabi ng nag-aalaga, mga minamahal. Praise God. Mas mahirap, mga minamahal, kapag pinutol. Hindi naman niya sinabing bunutin mo. Ibig sabihin, kapag bunutin mo, wala na talagang chance. Kaya pag-ibig pa rin ang mahal na Panginoon. Pag-ibig ang mahal na Panginoon. Pag-ibig ang ating dakilang Diyos. Ang regalo ng Diyos. Pag-ibig, mga minamahal. Lahat may magsabi ng amen. Praise God. Kaya kapag hindi nakuha doon sa pag-cultivate sa palibot at paglagay ng pataba, hindi pa rin namunga, sabi ng talinhaga, putulin mo. Amen. Praise God. Sinabi doon, putulin mo, mga minamahal. Hindi sinabunutin mo. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag pinutol, may tsansa ka pa na manariwa. Amen. Manariwa ka bilang halaman uli, mga minamahal, hanggang ikaw ay magbunga. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ngunit mas mahirap yun. Huwag nyo nang hintayin. Huwag na nating hintayin talaga na maputol pa tayo. Dahil kapag naputol tayo, hindi natin alam, anytime now, babalik na ang malapay noon. Amen. Nandyan na, mga minamahal ko, nakikita natin yung pinapangaral dati ng ating beloved pastor, mga minamahal. Yung tatakan ng 66, nandyan na, mga minamahal ko. Yung gawa po, mga minamahal, ng Antikristo, nandyan na. Amen. Kinakailangan magbunga na tayo. Huwag na nating hintayin na tayo putulin pa. Amen. May chance pa tayo pag pinutol tayo ng ating dakilang Diyos. Marami dito pinutol, mga minamahal ko. Amen. Praise God. Ating beloved brother Gian, patutuo niya kanina, matahabang panahon. Siya po ay nawalay. Praise God. Ngunit, mga minamahal, nagbubunga ng mabuti. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Mapalad siya. Amen. Praise God. Dahil yung panahon, mga minamahal, ibinigay pa sa kanya ang ating dakilang Diyos. Paano kung sa panahong ito, mga minamahal, ay naputol po tayo? Amen. Praise God. Hindi na natin alam ang mangyayari pa sa bukas. Sabi ng Proverbs 27 verse 1, huwag mong ipaghambog ang bukas, hindi mo alam kung anong ilalabas nito. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. Kaya po, mga minamahal, mas maganda talaga kapag ikaw po'y naitutuwid na, mga minamahal. Kapag ikaw, mga minamahal, praise God, sa mga pagsubok, suliranin, mga minamahal ko, alam mo na may pagkakasala ka at alam mo kung paano ang ituwid, mga minamahal, ang sarili mo pagsunod sa kalooban ng Panginoon, gawin mo na. Lahat yung magsabi ng amen. Gawin mo na bago mahuli pa ang lahat. Lahat yung magsabi ng praise the Lord. Praise God. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Dito po sa
Hebrew chapter 12 verse 11. Praise God. Pakibasa po. Hebrew chapter 12 verse 11. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po ay 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bunga mapayapa na katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sa English po, hindi po parusa yun, mga minamahal. Chastening. Ibig sabihin, paglilinis. Lahat ng paglilinis ay hindi man din ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Ibig sabihin, hindi talaga masaya yung paglilinis. Lahat po magsabi ng amen. Dumarating yung punto, mga minamahal, meron pang kinakailangang mawala. Dumarating yung punto, mga minamahal, meron pang kinakailangang magkasakit. Dumarating yung punto, mga minamahal, magkaroon ka pa ng maraming utang. Dumarating yung punto, mga minamahal, na ikaw mismo sa sarili mo, nasaratay ka na ng karamdaman. Hindi talaga masaya. Ngunit yan, nagbubunga ng mabuting bunga. Amen? Praise God. Nagbubunga yan ng mabuti, mga minamahal, upang masunod mo muli ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko, praise God. Ayaw ng Diyos na magaya tayo ng mga unang nagsipaglingkod sa Diyos, mga minamahal. Nandun na sa kanila yung pagpapala, mga minamahal ko. Hawak-hawak na sana nila yung pagpapala, mga minamahal. Malapit na sa kanila yung pagpapala, mga minamahal ko, praise God. Sila po ay nangawalay pa sa paglilingkod sa ating pinakamalapit dahil hindi sila sumunod sa pagtutuwid, paglilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mag-ingat ka sa iyong pinakikinggan. Yung mga Israelites, mga minamahal, nung panahon po ni Moises, Israelites, 250 Israelites, nalinlang doon, mga minamahal ko, sa mga sinasabi ni Kore, Dathan at Abiram, mga minamahal. Nalinlang sila, mga minamahal ko, dahil yung sinasabi ni Kore, Dathan at Abiram, laban doon kay Moses at ni Aaron, mga minamahal ko. Nakinig sila. Nagpalinlang sila, mga minamahal, sa madalit sabi. Ngayon, mga minamahal ko, hindi sila nag-iingat. Totoo na yung himala na pinakita ng Diyos sa kanila. Kung paano sila iniligtas ng ating dakilang Diyos. Kung paano nila nakamta ng pagpapala ng Diyos. Ngunit, mga minamahal, nagpalinlang pa rin sila. Anong nangyari, mga minamahal? Praise God. Si Kore, Dathan at Abiram, 10 ang kanyang buong sambahan, kanyang mga tinatangkilik, 10 ang kanilang tinatangkilik, mga minamahal, sila po ay nilamon ng lupa. Ngayon sabi ng mga 250 Israelites na kanilang naghikayat, mag-stock muna tayo, baka madamay pa tayo. Ngunit hindi sila nakaligtas sa mahal na Panginoon. Sa parusa ng Diyos, mga minamahal. Ano nangyari, mga minamahal? Sila po ay hinabol ng apoy. Sila po ay naggandamatay, mga minamahal. Praise God. Ayaw na mangyari ayaw na ng Diyos na mangyari sa kanyang mga anak yun, mga minamahal. Kaya nandito na sa atin yung gift. Lahat may magsabi ng amen. Nandito na tayo sa atin yung gift, mga minamahal. Praise God. Ngayon, mga minamahal ko, buong-buo na lamang po nating tanggapin. Buong-buo na lamang po nating yakapin, mga minamahal. Isang tabi natin ang mga bagay. Alisin natin ang mga bagay, mga minamahal, na hindi po nakakatulong sa ating paglilingkod sa ating malapay noon. I-reject natin, mga minamahal, ang mga pandayan ng sanlibutan ito, mga minamahal. Dito yayaman ka, mag-recruit ka lang ng ganito, pag may isa pang ganito, meron ka ng ganito kalaking halaga. Pandaraya yan, mga minamahal. Samantalang dito, magdala ka lang ng kaluluwa sa mahal na Panginoon, magdala ka lang ng kaluluwa sa mahal na Panginoon, ang pagpapala ng Diyos na kalaan sa iyo, patuloy mong matatamasa. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. Sa last verse po natin, mga minamahal, John chapter 15, verse 5, hindi ka nagkamali kung bakit ka narito ngayon, mga minamahal. Hindi ka nagkakamali kung bakit patuloy kang nanonood. Pakihanda po, minamahal, praise God, ang awitin po natin. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Victor's Crown po, Tagalog. Mr. Aji. Dito po sa aklat ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Kung tayo'y hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Totoo yan, mga minamahal.
Huwag kayong palinlang, huwag tayong palinlang na kahit mawalay tayo sa Diyos, marami tayong magagawa. Linlang ni Satanas po yan, mga minamahal. Ang totoo, kapag wala tayo sa malapay noon, wala tayong magagawa. At kung nandito tayo sa malapay noon, sa pagsunod sa kalooban ng malapay noon, praise God, sa pagdalo sa gawain ng malapay noon, sa pagsunod ng kabanalan, mga minamahal, sa ating pagbibigay ng ating kisabot bahagi, mga handog, mga minamahal ko, sa ating pagsunod, mga minamahal, sa patakaran ng iglesia, mga minamahal ko, praise God, kasama natin ang mahalapay noon. Kasama natin ang Diyos, mga minamahal. Ano man ang laban mo, mga minamahal, nasa banig ka man ng karamdaman at gusto mong gumaling, kasama mo ang Diyos. Kapag sumusunod ka sa katwiran ng Diyos, kahit gaano man kahirap ka ngayon, mga minamahal ko. Amen. Praise God. Kapag nasa Diyos ka, mga minamahal, sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan tayo patuloy ng malapay na anuman ang laban natin, mga minamahal. Praise God. Cancer man yan, leukemia man yan, TB diabetes, mga minamahal. Simple lang yan. COVID-19, mga minamahal ko. Simple lang yan, mga minamahal. Kahirapan, simple lang yan. Ang dami dito pinayaman ng malapay noon. Hindi po sinungaling ang Bible, mga minamahal, kung paano pinayaman ng ating dakilang Diyos, si Haring Solomon. Hanggang sa panahon natin ngayon, nagpapayaman ng ating pinakamamalapay noon. Totoo ang salita ng malapay noon. Kung bakit ka nasa trials ngayon, mga minamahal ko, nililinis ka ng malapay noon. Magtiwala ka sa salita ng ating dakilang Diyos. Kapag ikaw ay nagtiwala sa salita ng malapay noon, hindi ka mabibigo, hindi ka bibigoin ng ating pinakamamahal noon. Awitan na po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Glory, glory! Tayo po'y tumayo na, mga minamahal. Hallelujah! There's Jesus. Hallelujah! Dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng malapay noon, mga minamahal, kasama natin ang Diyos sa laban na ito. Hallelujah! 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 Ikaw ang lagi kong kasama sa lahat ng laban ko, at aking napatunayan na ako ay hawak mo. Patunayan na natin, Ako mga minamahal. iyong tinutulong, Hinawakan tayo ng mahal pa noon. pinagtatanggol. Mahabang panahon. Kaya ikaw Hinawakan ang tayo ng mahal pa lagi noon. kong pupurihin, Simula nagpagkumpama tayo sa ating dakilang Diyos. at ang iyong kadakilan, ang lahat ay luluhod. Sa pangalan mo tatawag, sapagkat may tagumpay. Kaya't ikaw ay aawitan, walang hanggang sasambahin, at patuloy kang aking pupurihin. Ikaw ay tagumpay, ikaw ay tagumpay.
verses stanza, minamahal. Praise God. Ikaw ang lagi kong kasama sa lahat ng laban ko, Miss Jesus. At aking napatunayan na ako ay hawak mo. Ako'y iyong tinutulungan at pinagtatanggol. Kaya ikaw ay lagi kong pupurihin. Ang iyong kadakilaan, ang lahat ay luluhod. Sa pangalan mong tatawag, sapagkat may tagumpay. Kaya't ikaw ay awitan, walang hanggang sa sambahin. At patuloy ka aking pupurihin. Hallelujah. Ikaw ay tagumpay. Ikaw ay tagumpay. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ay tagumpay. Hallelujah. Ikaw ay tagumpay. Ikaw ay tagumpay. Hallelujah. Sa buhay ko, ikaw ay tagumpay. Mga minamahal, matagal na panahon tayo lumakad na hindi natin kasama si Kristo. Nabigo tayo. Nandun tayo sa karamdaman. Nandun tayo sa kawalan. Gumagapang tayo sa hirap. Nung nakilala natin ang ating dakilang Diyos, Diyos sa tari ng ating buhay, nagkaroon tayo ng tagumpay. Napagaling tayo sa ating mga karamdaman. Nabago ang ating buhay. Pinagtala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tanging gagawin na lamang natin, hawakan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Ang pangako ng Diyos, hindi tayo mabibigo. Magpapatuloy ang ating tagumpay. Praise God. Wala pa tayong baguhan, mga minamahal. Tayo na po ay manalangin sa ating mga pangailangan. Praise God. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. O dakila namin Diyos, sama naming banal sa matamis at makuring pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, Ama. Kami pinagpupuri at nagpapasalamat ng lubusan ng Diyos. Praise God. Dahil pinagpala kami. Tawagin yung mga anak, aming pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Pinupuri at pinapasalamatan din po namin, O Diyos. Praise God. Ay pagsama sa amin sa pag-aaral, masalita, aming pinakamamahal na Panginoon. Pagbukas mo ng aming karunungan, aming pinakamamahal na Panginoon. Tinadalangin po namin, O God, lahat namin na pag-aaralan, ito po'y tumibo sa aming puso at isipan na aming pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Diyos, ang aming ginagalang milawal pastor, and the prophet, O God, patuloy pagpalain ng kalagasan, may sa kalusugan at buhay. Aming pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bagsa sa amin, malapay noon. Praise God, yung mga anak. Sino man sa aking minamahal na kapatid po, malapay noon, may taglay ng mga karamdaman. May mga problema at suliranin. Kabigatan sa buhay, mag sa aming live webcast viewers, malapay pagpalain mo, aming dakilang Diyos. Pagpalain kami lahat, O God. Ito pang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Mga minamahal, may taglay po kayong karamdaman. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Praise God. Ipatong niyo po ang isang kamay sa ating ulo, mga minamahal. Yung isang kamay sa parte ng karamdaman, palayasin po natin yan sa maraming pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sama-sama nating palayasin yan, mga minamahal. Praise God. Dakilan namin Diyos, Ama naming banal sa matamis sa pangalan ng Jesucristo, Ama, sa kapangyarihan na pinagkaloob mo po sa amin, aming pinakamamahal na Panginoon, praise God. Ano man, mahal na Panginoon, karamdaman, narito, mahal na Panginoon, praise God. Tinataas po namin sa iyo, at sa pagkakataong ito, ay sama-sama naming pinapalayas
anumang uri gawa ni Satanas, kagaya ng cancer, leukemia, TB, diabetes, demons of pagkabakla, pagkatumboy, hallelujah, demonyo ng COVID-19, demons of arthritis, cast out, in the mighty name of Jesus, may problema at suliranin, cast out, cast out, cast out, cast out, in the mighty name of Jesus, lumayas kayo sa mga pangalan na Jesus, problema at suliranin, cast out, in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At bilang tanda ng ating pagtatagumpay, mga minamahal ko at pananampalataya, tayo po ay lumukso ng 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. From the top of our voices, mga minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At tayo na po, mga minamahal, ay dadako po sa ating mga announcement. Ito po ay dadalhin ng praise God, ating beloved ordained preacher, beloved Fred Diasis. Beloved Brother Ronald, praise the Lord po rin natin malapinoon sa atin. Ang ating pong Christmas celebration na mahal sa darating po na Sunday. Amen? Na mahal? Alas 8 po ng umaga. So, andyan po yung mga kanya-kanya po dala ng baon. Then, pwede rin po tayo magdala ng extra na pagkain para po i-share rin po natin sa iba na mahal. Pero, kanya-kanya po talaga ng baon. Then, pwede mag-extra magdala na mahal. At meron po tayong Christmas, ano ba yun? Premyo, mga parapol nandyan. At 8 o'clock, yung simula po natin. Alas 8 ng umaga. Maga po tayo naman, ha? At sa Friday pa po natin yung kumpletong announcement. Sa Friday, sasabihin po natin yung kumpletong gagawin natin sa this coming Sunday sa ating Christmas party. Puri natin mga Panginoon. Palapakan natin mga Panginoon. Hallelujah! At mahal, lalo na pag-araw ng Sunday, kung maaari, huwag tayong absent. Mahal. Kasi yan po yung pinakamalagang pagtitipon natin. Sa Biblia po yung tatawag yan na first day of the week. Unang araw ng linggo. Sunday po yan. Lahat po ng mga apostol sa Banal na Sulatan, nagkakatipon po sila every first day of the week. Yun po yung Sunday. Yung Friday natin, saka yung Wednesday na pagtitipon natin, pagpupuno lang po yan sa Sunday. Kasi ang Sunday supposedly ay whole day, buong araw po dapat yan. Kaso hindi ba natin nagagawa? Kaya meron tayong Wednesday saka Friday para mapunuan. Amen? Amen ba? Mahal? So ating webcast, live streaming, tuloy-tuloy po yan every Wednesday, alauna, hanggang ganitong oras. Then, overnight prayer, napakahalaga sa Biblia. Lagi ka nagpupuyat. Mahal, pagpapalain ka sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, spiritual, lagi kang mainit, maglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya mahalaga po yung overnight prayer natin sa tuwing Friday, alas 10 ng gabi. Then sa Sunday, 10 o'clock din sa umaga. Normal, pero sa dating na Sunday, 8 o'clock. Inulit ko po, alas 8 po ng umaga sa Sunday dahil meron po tayong Christmas party. Amen ba, namahal? Sino po yung hindi pa nakabili ng ticket? O yung mga hindi pa nakabili ay ticket, raffle ticket ha? Raffle ticket. Hindi po booklet ha? Walang booklet dito. Wala po tayong booklet. Book, meron tayong book dito. Pero booklet, wala. Book, yung Bible, book yan eh. Libro yan eh. Amen? Wala po tayong booklet ha, walang booklet. Naulit ko po, walang booklet. Raffle ticket, meron tayo. Amen, hallelujah. Masaya ba kayo na mahal? Napakasaya maglingkod sa mga Panginoon. Yung problema, mayroon, pero nangingibabaw yung kaligayahan natin. Tama ba, na mahal? Hindi naman nawala yung problema, hindi nawala yan pag Kristiyano ka, pero nangingibabaw yung kaligayahan. Purihin natin mga Panginoon, wala na ba tayo nakalimutan? Sa ating mga webcast viewers, huwag kayong magsasawa
tuloy-tuloy pa kayo manood sa ating live streaming. Kung may sakit ka, mahal, huwag ka mag-alala. Isang araw, basta tuloy-tuloy ka, isang araw, gagaling ka. Amen? May problema ka, tuloy-tuloy ka lang, isang araw, malulutas ang problema mo. Subok natin yan eh. Amen? Muna ilang dekada na paglilingkod natin, basta matyaga ka lang, hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod, isang araw, malulutas ang problema mo. God bless you naman, pagpalain ko natin mga Pinoon. Tayo po'y dumako na sa ating pansamantalang paghihiwalay. Beloved preacher by Rolando Magiling, tayo tumayo na sa ating panalangin. Puri natin mga Pinoon. Hallelujah. Tumayo na po tayo na mahal. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved brethren. As mga mimahal, tayo magkaisang manalangin para sa ating pansamantalang pagtatapos. O Diyos amang banal, sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan natin pinamamahal Panginoon Jesus, sa unat dalangin po namin beloved Honorable Pastor Wilde Sardomeda, minsan ng pamapanahon kami nagpupuri, papasalamat sa matagumpay na pinagkaloob mo po sa aming banal na gawain ito, sa aming Wednesday midweek service, kung saan maraming salamat po sa paglangis mo po, mula po pasimula hanggang sa huling bahagi, mula po sa pag-aawitan ng mga makalangit na awitin, maging joyful, maging solemn song, maging sa mga nagpahayag po ng mga buhay na patotoo at pasasalamat, maging sa naging awitin po ng aming Jesus Finest Generation Choir, maging sa mga nagtapat po sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog, maging sa pagkilos po ng iyong matamis, banal presensya sa aming kalagitnaan, at higit sa lahat mga panahon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na amin napakinggan sa aming beloved mga aral ngayong hapong ito. At mga panahon, minsanan pa kung paano nyo po kami pinarating ng ligtas at malawalhati sa banal na gawain ito, gayon din po ang aming dalangin na ihatid nyo po ang bawat isa sa amin hanggang kami makauwi ng ligtas at malawalhati sa kanilang mga tao.